pananampalataya kaya sa anumang community na kinabibilangan o pamilya na kinabibilangan. Okay? So, tinitignan natin yung unang aspeto na yan. Basahin na nga po natin yung Matthew 13:33. Ano po ang sabi? He told them another parable. So, parable pala siya. Pero isang verse lang, oh. The kingdom of heaven is like a yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Diba? So, yan daw ang kaharian ng Diyos. Ang talinghagang ito, sabi ng Panginoon, katulad ng kaharian ng Diyos ay isang pampalsa na hinalo ng babae sa 60 pounds ng harina at itong pampalsa na ito ay pinaalsa niya ang 60 pounds of flour. Ganun daw ang picture ng kingdom of God. Diba yun ang sabi niya? The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Alam niyo po ang yeast, hindi po yan isang kilo, siguro yung 60 pounds, hindi naman 1 pound na yeast ang ilagay dyan. Konti lang, ano? Yes. Kayo ba? Halimbawa yung 2 pounds ang binibake. Sino ba dito ang mga nagbe-bake? Sa 2 pounds na flour, gaano karaming yeast ang kailangan para umalsa? 12 grams? 12 gram per pound. 6 grams pala per gram. Teka mo na. 6 gram, ano ba talaga? 3 grams per 1 kilo. So, 3 grams per pound. Tama? So, kung 60 pounds ito, ano ba talaga? Umaasa lang ako sa ituturo niya. 3 grams per sige, ano? Kilo ka ba? Sige, i-convert ko yan. Huwag kayong mag-alala. Gawin yung kilo. 3 kutsara sa 1 kilo tayo. 3 kutsara. Sige, ganito na lang. Ako na lang ang magbe-bake. 5 grams of yeast per kilo. Ako na lang. Maaaring iba-iba sa timpla ninyo. Halimbawa, sa 60 times 5, 300 grams lang na yeast. Diba? Parang 1/3, parang 0.3 kilograms na yeast ang ilalagay sa 60 pounds na harina. Okay. Na ibig sabihin, wala yun. Diba? Para kang nagsiniga sa ano na, para kang naglaga ng baka. Ganun na nga lang, para mas masarap. Para kang naglaga ng baka na lalagyan mo ng 3 sachet ng buong paminta para maglasa ang buong kalderong malaki ng nilagang baka. Hindi na yung sabihin nun? So, hindi ka nagbe-bake ng harina na ang yeast ay 1:1. Di ba? Parang ganito yan eh. Alam niyo ba doon sa kayo ba may dishwashing? Eh, siyempre mayaman ang amo niyo. Kami meron din. Kami po ang nagdi-dishwashing. Kung meron kayong dishwasher, ilalagay niyo lahat ang mga marurumi doon. Tama? Tapos merong isang ilalagay doon na sabon na tama lang sa isang hugas. Diba? Minsan, meron daw Pilipina na hindi niya alam na meron palang sabon para sa dishwasher. Kaya ginawa niya, nilagay niya lahat yung mga hugasin doon
At kumuha siya ng dishwashing liquid ng isang cup lang at nilagay niya sa loob, sinarado na niya at nagawa na siya ng trabahong bahay. Pagbalik niya, ang buong kusina, mabula na lahat. Bula na lahat kasi, so, alam niyo naman, yung dishwashing, konting ano lang, mabula yan eh. Diba? Kaya nga pag naghugas tayo, sa sponge, isang patak, sabi nga ni Manuluto, diba? Hindi si Manuluto na. Si Michael B. Diba? Isang patak, Sangkatutak. kayang hugasan ng sangkatutak. Ganun, diba? Kaya ang nilagay niya sa isang dishwasher ay isang cup. 1 cup. Kasi akala niya, kasi sabi naman, lagay mo lahat yan, i-dishwashing. Naghanap siya ng dishwashing. Nakita niya, dishwashing liquid. So kumuha siya, nilagay sa loob, sinarado. Yan, naglinis siya, nag-vacuum sa taas ng bahay, nagpunas-punas, pagbalik niya, yung buong kusina bumula. Akala mo winter. Bulang-bula na sa loob. Bakit? Kasi sobrang dami nung nilagay mo para sa kakaunting volume ng buhugasan. Diba? So, hindi pwedeng 1:1. Kaya nga meron ng parang balls na lang yan eh, na nilalagay sa loob, na yun na mismo yung tamang sukat, tamang dami ng bula sa isang karga ng hugasin. Yun lang ang alam ko, wala naman kami yan, pero yun ang analyzation ko. So maliit lang na yeast ang nilagay sa 60 pounds of flour para lahat ng buong 60 pounds ay ma-penetrate ng yeast at maging dough na pwede nang lutuin kasi umalsa na. Ganon ang buhay natin. Well, siguro sa mundo, with 8 billion people, wala sigurong 1 billion ang matatawag nating mga Bible believers. Yung talagang Bible believer, yung parang kayo, yung parang tayo. Hindi ganun tayo kadami. Siguro 500 million, baka wala pa din. Maraming claiming Christian kasi Philippines is a Christian nation. Pero when we say Christian, iba kasi ang ating connotation. Yung pag sinabing Christian, ito yung talagang Bible-based at talagang follower of Jesus. Di ba? So yung 110 million natin na Pilipino, ilan kaya dyan? So sa buong mundo, salamat kung merong 500 million, baka wala. Siguro, by estimate, siguro sabihin na natin 100 million, yung talagang Bible believer. Sa 8 billion na linalaman ng mundo. So kakaunti, tama? Pero it doesn't mean na hindi natin kayang i-penetrate ang buong 8 billion dahil 100 million lang tayo. Dahil katulad ng Kingdom of Heaven ay isang pampalasa na hinalo sa 60 pounds of flour. At lahat ng 60 pounds of flour na yan ay na-penetrate nung kakaunting bahagi ng pampalasa. Amen? So yung sinasabi, though we are few, we are strong. Amen! Sa isang madilim na lugar, isang spark lang naman kailangan mo para makita yung spark eh. Diba? Halimbawa, napakadilim dito. Kung meron akong lighter at igaganon ko lang yung lighter, makikita nyo kahit nasaan kayo yung spark na yon. Yes. Dahil sa sobrang dilim. Amen. Diba? O kung nag-on pa yon, naging apoy na yon, yung aking lighter sumindi na, ay maliliwanagan niya ang isang madilim na lugar. Ganun po ang penetration na pwede nating gawin bilang mga anak ng Diyos. Diba? Kaya dapat
makita natin na gano'n ang papel natin. Hindi tayo tinawag ng Diyos para gumanap ng isang tungkulin na alam niyang matatalo tayo. Kaya natin. Yan pa ba kayo? Amen. So yeast is a small ingredient, yet it has a powerful effect. Tama? Amen. When mixed into dough, it causes the dough to rise and become something entirely different. Di ba pag hinalo niyo, binake nyo na yan, nilagyan nyo ng yeast, hindi nyo pang lulutuin agad yan eh. Yes. Paalasahin nyo muna. Saka nyo, slicein yan, at kortehin kung anong gusto nyo lutuin. Tama ba? Kung gusto nyo maging, ano siya, monay. Monay, hindi naman tinulog ko, no? Maging monay. Ensaymada, yung paikot na ganyan. Yung may mga raisin na binibili natin dyan sa Panas, di ba? Doon bababa yung mga bisita natin. So, conforme, kung ano na, di ba gano'n, pag na-bake na nila, nalagyan ng yeast, ilalagay muna doon, tatakpan, pagbalik, umalsa na. Saka lang ready na, i-cut mo na, i-design mo na kung anong luto ang lulutuin mo. Tama ba ako? So, gano'n po yun. Katulad din ng the kingdom of God, though it may appear small and insignificant at times, has the power to transform hearts, minds, and even communities. Amen. Di ba? Nakakatuwa na tignan na ang lahat ng nai-install ng presidente ay nilalagay ang kamay sa Biblia, kaliwang kamay, at nanunumpa. Tama? Yes. Na kahit na minority ang Christianity sa mundo, na nababanggit ang salita ng Diyos sa mga hearing ngayon, sa Congress at sa Senate. Yes. Naririnig mo ang mga verses na mga binabanggit. May Amen. mga verses sila. Amen. And the truth, sinasabi nga, and the truth will set you free. Di ba? Saan nila magkukuha yung mga yun? Sa Biblia. Amen. Di ba? So, siyempre, pag narinig mo naman, verse namin yan. Di ba? Ginagamit ng hindi